What is up mga boy? It's your boy Ubeck Ryder. Welcome po sa vlog natin ngayon at daghang salamat sa inyong pagtanaw. Now shoutout pala sa subscriber natin, yan si Jake, yung nasa unahan, yung naka Honda Click Game Changer. So nakita nyo naman siguro sa introduction kanina, ang topic po natin ngayon is tungkol sa review ng OKD High Performance Shock. Okay? Now what are the things to expect in this vlog? Tatalakayin po natin kung kamusta nga ba yung performance ng shock na ito. Gagawan po natin ito ng full review, yung mga features niya, kung paano nga ba gamitin ito, kung saan ito nagmula, at most importantly is magkano nga ba ito. Okay, so tatalakayin natin yan lahat. So bago natin simulan yung vlog, intro. Okay mga boy, welcome back. This vlog would not be possible kung hindi dahil sa Motor Trend Trading. So sila po ang nag-sponsor ng shock natin ngayon, itong OKD High Performance. Located po sila sa 9th Ave sa Caloocan City. Check po ninyo yung shop. Marami pong accessories na available sa kahit anong motor. Sila din ang official distributor ng MT8 Racing. Kung naalala nyo, nag-vlog tayo tungkol dyan. I-review natin yung MT8 pipe. So unang-una natin i-discuss tungkol sa shock na ito is yung features niya. So panoorin nyo po, ito po yung mga functionalities niya, okay? So ito po yun. Okay mga bay, so ito na ngayon pagkatapos siyang maikabit. Now originally meron talaga akong vlog na nagawa sa pag-unboxing nito. However, panay daldal ko, hindi ko pala na-record o na-press yung record. So i-flash ko na lang sa screen kung ano nga ba yung itsura ng pagbukas ko. So sa nakikita nyo, ito po yung kulay na napili natin. So i-explain ko muna sa inyo yung functionalities ng shock na ito. So makikita nyo, meron siyang emblem dito, OKD High Performance, pati na rin dito. Tapos sa part na po na ito, para po ito sa spring preload. So meron po siyang lock banda dito. Kung gusto nyong higpitan or luwagan yung preload ng spring, is dito nyo po i-adjust. Para may adjust po yan is meron pong kasali nito. So meron pong allen dito. At saka ito yung parang adjuster na nilalagay dito para iikutin nyo lang, meron ding sticker. So itong allen screw, ang use po nito is para po ma-unlock yung lock dito sa spring preload nya. Tapos ito naman is dito nyo po ilalagay. Test natin, okay? So nakalock yung allen banda. Okay, so nandito siya. Luwagan muna natin. So suggestion lang mga bay na kapag nag-adjust na kayo nito, huwag nyong i-place doon sa mga mahihirap na lugar para madali nyo lang siya mai-adjust. Ayan, try natin. Ito yung lock na sinasabi ko mga bay, yung allen screw ito. So di na natin kailangan na tanggalin pa ito lahat. Luwagan lang natin para mai-adjust siya. Yan, pwede na yan. Di na kailangang tanggalin pa lahat. So nasa preference na ninyo kung gusto nyong higbitan or luwagan, depende sa timbang ninyo. Kung ano yung gano yung pag-adjust nyo dito is dapat i-apply nyo rin sa kabilang side. So para makasigurado kayo kung pantay nga ba yung adjustment ninyo is bilangin nyo lang yung parang thread na nasa dito. Okay, para may apply nyo rin dun sa kabilang side. Box na yan. Lock na natin. Ito po yung ibig kong sabihin na lock. Kung ano yung ginawa nyo sa part na ito is yun din ang gagawin ninyo sa likod. So ang ginawa natin kanina is yung spring preload. So ito po yung pag-adjust nya. At ang kagandahan dito is meron siyang adjustment din para sa rebound. Now ano nga bang ibig sabihin ng rebound? So paano nga ba natin ma-adjust yung rebound? Para ma-adjust kung sobrang stiff na yung rebound, ay gagawin nyo lang is iikot yung part na ito ng counterclockwise. Depende na yan sa preference ninyo, so adjust accordingly na lang. Pag masyado namang malambot is clockwise naman yung iikot ninyo.
Okay, so ang huli naman mga bay is itong parang lata niya. Sa mga hindi nakakaalam, ang laman po dito is oil at saka nitrogen. So ano nga ba yung advantage kapag merong nitrogen sa loob? Mas maganda po yung play at saka rebound niya compared sa kung oil lang yung nasa loob. Sa price range na po na ito is kung ikukumpara nyo sa mga ibang sikat na brands dyan, kagaya ng price range nito is wala po siyang capability na mag-adjust ng rebound. At this price range, talagang masasabi ko na napakasulit ng shock na ito. So marami kang makukuha na features at an affordable price. And lastly mga bay, itong part na ito is para po ma-adjust yung compression niya. Now, it is not recommended na gagalawin nyo ito. So kung meron mga mekaniko sa lugar ninyo na marunong magtono ng shock na katulad nito, punta na kayo kagad kasi meron po talagang tamang pagtutono ng rear shocks kagaya nito, lalo na pag meron kayong capability na mag-adjust ng rebound at saka yung spring preload. So sa ibang brands na parehong price nito, ang meron lang available is yung itong spring preload lamang. Highly recommended itong shock na ito, lalo na sa mga mahilig sa racing dyan, lalo na sa mga tracks or kahit daily use lang is napaka-komportable talaga na gamitin ang shock na ito. Okay mga boys, welcome back. So yun po ang kabuhang functionality ng shock na ito. Okay, so napakaganda, di ba? Sa mga hindi nakakaalam mga bay, ang OKD is made in Thailand. Now, alam naman natin na yung mga shocks na ginagawa sa Thailand ay talagang napakaganda talaga niyan, at talagang maganda yung quality at saka yung performance. Before po ako gumawa ng vlog na ito, na-try ko na po ang shock na ito ng higit ng 1 linggo na. So talagang trinay natin ito sa kahit anong terrain. Dumaan na po ako sa mga lubak-lubak na daan na alam ko na meron dito sa Cebu. Na-try na din natin ito sa TCH para malaman din natin kung kamusta nga ba yung performance niya dun sa bundok, lalo na yung play niya, yung bounce. So na-try na natin yan lahat, okay? So ito po ang masasabi ko sa performance. Now in terms po sa lubak-lubak, okay, ganito lubak, pupya, maning-mani. So ma-adjust mo yung play or bounce ng shock sa yung preference. Okay, so depende na rin yan sa timbang. So ikaw lang mag-isa or meron ka mang back ride palagi, is ma-adjust mo yan. Okay, lubak naman, pupya, maning-mani. I would say na napaka-underrated ng shock na ito. Hindi siya gaano noon sa market, pero when it comes to functionalities, is talagang maganda siya. Malayong malayo po talaga yung previous shock na ginamit ko. Marami kang makukuha in terms of performance, lalo na sa comfortability ng riding mo. Kasi alam naman natin, mostly naman talaga sa scooter, lalo na yung mga matagtag yung shock, di ba? Sasakit yung likod nyo. Di ba? Yun namang mostly yung mga complaints ng mga motorista eh. Eh nung na-try ko ito, sinasadya ko nga na dumaan sa mga lubak-lubak. Hindi po ito sabi-sabi lang dahil sponsor ito na ganyan. Hindi po mga bay. What I'm telling you guys is based on the actual experience. So talagang real and honest review ng OKD High Performance. So sa mga nagbabalak dyan na magpalit ng shock, kasya po ito sa Aerox at saka sa NMAX 2020. So para sa akin, sakto na sakto talaga itong height na ito, kasi yung bias kasi ni Mrs. napakahaba. So yung 305mm, sumasakit yung balakang niya. So aesthetically, masasabi ko na hindi talaga nalalayo ang OKD sa ibang sikat na brands. Honestly saying mga bay, napakasaya ko sa shock natin ngayon. Hindi ko talaga ini-expect na ganito yung performance niya. So hindi na tayo mangangamba pa sa mga lubak-lubak. So yun mga bay, sa mga nagbabalak dyan na kumuha ng shock or mag-upgrade ng shock, I would highly recommend na i-try ninyo itong OKD. Napaka underrated po ng shock na ito. Check out Mototrend Trading. Nasa Night Lab po. Lalagay ko po yung Facebook nila sa description. Okay? Maraming salamat talaga kay Sir Boyet sa pag-hook up sa atin ng product na ito. Test natin, lubak-lubak. Bang, 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 bang. Maning-mani, bang, 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 bang.
So, sa mga hindi pa subscribe, mag-subscribe na po kayo. At i-click nyo po yung notification bell para updated kayo palagi sa mga bawat uploads ko. Okay? Okay mga bay, so dito ko na po end yung vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. I'll see you guys in the next one. Abangan po ninyo yung mga future vlogs ko. Marami pa po tayong mga future upgrades sa NMAX 2020 natin. Okay? I'll see you guys in the next one. Ride safe po sa inyong lahat. Stay safe. Peace to all. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. This is Uback Ryder vlogging from Cebu City, signing off. Apir! Okay mga pumiyok.